Nagpatupad ng 3 araw na tigil pasada simula ngayong araw ang mga miyembro ng ND Vodco na may rutang ORC Village patungong supermarket, Old Market at college areas. Magtatagal hanggang March 25 ang transport strike ng grupo. Sinabi ni Kadafi Macapendig, Chairman at Federation President, nakikiisa at nakikisimpatya sila sa National Transport Holiday. Tinukoy na dahilan ng ND Vodco ay ang sobrang taas sa presyo ng produktong petrolyo at ang kawalan nila ng fare increase. Ang News Now sa report. Humihingi ng pangunawa ang transport group sa mga commuter na apektado ng tigil pasada ngayong araw ng ND Vodco Cooperative sa Cotabato City. Talagang awang-awa ako sa aking mga driver. So, that's why kami ay humihingi ng talagang paumanhin, pasensya sa ating mga commuters. Naiintindihan namin kayo. Kanina lang may nakikita ko ng mga batang estudyante lumalakad. May anak din ako, sir. May puso na alam ko ang nararamdaman ng parents na lumalakad. Lumalakad na inita ng bata. Pero sa pangkalahatan, sir, sa pangkalahatan, minabuti namin ng ganito. Ayon pa sa kanya, aabot sa libo-libong driver mula sa iba't ibang ruta ang nakiisa sa tigil pasada. Yes, meron tayong 4W which is ang awang via Super and Town. No? Meron tayong in the village via Super and Town. Meron tayong Bagwa, no? Via Super and Town din. Meron tayong Kalanganan. No? Magpaganon pa man, sumali na rin sa atin yung ating mga tricycle driver. Nasa more or less, nasa mga 6,000 to 7,000. Ang lahat po ng driver. na hindi po nagpasada ngayong araw. Opo, including ang motor. Yes, itong tigil pasada natin, nagkataon na meron tayong national transport holiday, no, sa Luzon, Visayas. Dahil doon, nakisabay na rin po tayo, nakisimpatiya tayo dahil nga isang kaldero lang kami. Magpaganon pa man, hindi pa po na announce ng national yung holiday, transport holiday, no? Talagang balak na rin po namin na magtitigil pasada because of talagang hirap na talaga yung ating mga kapatid na mga drivers. Hindi rin umano maiwasan ni Macapendig na maluha sa tuwing inilalahad sa kanya ng mga driver ang kanilang pinagdadaanan sa araw-araw na pamumuhay. Yun lang ang naging basihan namin na talagang bawat isa sa ating mga members ay pumupunta sa akin bilang kanilang chairman, no? Hindi natin maiwasan na talagang haluwa ko, sir. Sensya na. Yung iba, sir, nagalugaw na lang para sa patustos ng kanilang pamilya. Ito ang iniwasan ko, sir. Na may tanong sa akin, kumusta na sila? Kaya nga tumatakbo ako sa media kasi mababaw ang ko. Nananawagan din si Macapendig sa mga pambansang pamahalaan na bigyang pansin ang kalagayan ng mga drivers sa mga probinsya, lalo na sa Cotabato City. Sana naman sa nasyonal, no, titignan din nila yung sa probinsya. Titignan nila kung ano na ba ang nangyayari sa Cotabato City. Bakit masyadong behind? Kung mayroon man silang maibigay na tulong, what is the reason behind? Bakit masyadong late? Take 1 year bago kami makakatanggap ng kanilang mga tulong. Magpaganon pa man ang ating fuel subsidy hanggang ngayon, wala pa rin. Posible umanong tumagal pa ang tigil pasada kung hindi agad matutugunan ang kanilang mga hinaing. Ngayon kung hindi man lang mapagbigyan yung aming mga hiling, no? So most likely, lalampas pa ito. Sa huli, muling humingi ng paumanhin ang grupo sa publiko at nananawagan ng pangunawa. Ulit, binabati ko lahat ng mga viewers na number 1 ito, humingi kami ng kapaumanhin, pasensya sa lahat ng commuters ng Cotabato City. Ito pong nangyari na ito ay kahit na sino walang may gusto. But then,
kung titignan natin, no, mas nahihirapan po yung driver dahil ang commuters automatic may kakainin na yan pag-uwi. Pero yung ating mga drivers, nakakalungkot. Ayokong isiwalat lahat ng nararamdaman ng mga driver. Marcus Uy, iMinds Philippines.